Ano bang meron sa Davao City at panatag ang mga naninirahan dito? Tinaguri ang second safest sa Southeast Asia. So yun ang frequently asked question ho yung ganun, no? Na ano nga ba meron sa Davao City? Bakit ito naging safest city sa buong Pilipinas and the second safest city sa buong Southeast Asia, kung saan ito ay matatagpuan naman sana sa Mindanao na laging na generalize, laging nasa stereotype as magulo. Pero yun na nga, diba? So we secured the spot as the safest city in the Philippines and second safest city in Southeast Asia. So syempre, maliban sa mga Duterte, which is yan talaga ang isa sa pinakarason no? Bakit napaka-safe, napakaganda ng buhay ng mga tao dito. Ibig ko sabihin na napakaligtas manirahan sa Davao dahil nga sa mga Duterte na yan, no? Kaya salot sa mga Duterte. Walang sino man ang makakapagpatumba, no? Or makapag-erase, makapagbura ng inyong legacy dito sa syudad ng Davao. So maaari mang mabura ang inyong legacy sa buong Pilipinas kung ano yung mga naiaambag, impluwensya at nagawa, at least dito sa Davao ay forever na yan, no? Hindi na yan mawawala. Kumbaga ano yan, legend na yan, legendary. So yun, bali nakikita nyo sa video mga gala, yan po yung mga rason, no? Sa mga hindi taga Davao, yes, marami pang mga taga Mindanao talaga na hindi pa nakapuntang Davao, marami mga taga Visayas and Luzon na hindi pa talaga nakapuntang Davao so far, kasi nga hindi naman dahil sa hindi nila afford, sadyang wala talaga sa nakikitang opportunity, no? Wala sila nakikitang nakukuha pa, no, na sapat na oras o sapat na tiyempo o pagkakataon na ang dami kong mga na makapunta ng Davao. Ang dami kong mga nababasang mga comment na talagang nagagandahan sila sa Davao at ang daming mga positive feedbacks and magagandang mga reviews, no, about Davao City na talagang sila man mismo ay excited na rin makapunta ng Davao, makapamasyal. Pero syempre yan nga hindi nga ganun kadali para sa iba kasi Davao City is located in the southernmost part of the Philippines. And yan po mga rason. Tingnan nyo, yan existing po yan mga hagada dito sa Davao City. 'Di ba may mga helicopter pa, 'di ba may mga chopper. So yan po yung rason bakit napaka-safe ng Davao City. Ibig ko sabihin, ulitin ho natin, maliban sa political will talaga ng Duterte family, na kahit pa sabihin ng iba ay political dynasty, well, kung magiging ganyan lang din naman talaga ang magiging sistema or magiging resulta ng isang syudad, isang bansa sa political dynasty, well, I'll go for political dynasty talaga, no? Wala kong hindi ako magdi-disagree ho dyan. Kasi ang ganda talaga ng Davao. Nitong huli medyo na-judge ho si si Mayor Sebastian Basti Duterte. Gawa nung medyo tumaas nga yung crime rates. I mean, kung i-compare sa time ni VP Sara as mayor in kay Digong, so parang masasabi natin na medyo maluwag-luwag yata si Mayor Basti. But then again, parang lahat naman pala talaga ng lugar sa Pilipinas tumaas yung crime rates, lalo na nung si Digong ay bubaba as presidente. Ibig kong sabihin, lahat ng syudad ay nadadagdagan ang crime rates, no, to compare sa time ng administration ni Duterte. So yun, pero still Davao City managed to be on the spot of number 1, and yun na nga, pinakamalupit pa dyan, number 2 sa Southeast Asia. Sana all. So hindi lang siya basta magaling, no, magaling ang best performer ng ating local government of Davao and also ang ating mga security personnel. So kita nyo naman. So yan po yung mga rason sa mga nagtatanong bakit nga ba safe ang Davao City, bakit ligtas, no, bakit ang mga tao dito disiplinado, bakit ang mga tao dito nag-i-enjoy, no, sa ganda maliban sa ganda ng Davao, ini-enjoy din ang yung culture of peace and security. So yan po yung mga dahilan. So yan lang, bali kayo na ho bahala ang magdagdag ng mga komento. Basta yun lang ako, nagsasabi ako in behalf of my kapwa Davaoenos, no, na ordinary Davaoenos. So bilang isang ordinaryong Pilipino na taga Davao. So yun, ako makakapagsabi na dito sa Davao City, siya, parang melting pot man ang Davao City, diverse city. Ibig sabihin na napakaraming mga tao ho rito nagpupuntahan, mapatagalog, Bisaya, Ilocano, Muslim, lahat-lahat, no, kompleto na dito sa Mindanao, sa Davao City. So lahat ng tribo andito na sa Davao City nagpupuntahan, and talagang mababago
ang mga sabihin pa natin ano, may mga narating akong komento, no, na ang Davao City is ano siya, no, parang pinakasentro siya, ng Mindanao. Ibig ko sabihin parang siyang ano ba, pinaka business center, although meron namang Iligan, merong CDO, merong Zamboanga, pero ang tinutukoy kasi dyan parang kung sa Luzon is Metro Manila, kung sa Visayas naman, kung sa Visayas medyo hindi naman masasabing Cebu, no, kasi meron din kasing ano, no, Bacolod and Iloilo. So sa Central Visayas naman ay sa Cebu, and sa Northern Mindanao ay yun na nga, mayroong CDO. So pag sinabing Mindanao talaga, agad-agad may isip ng mga tao ay Davao. Pag sinabing Luzon, agad-agad ang may isip ng mga tao ay Metro Manila. So di ko alam kung pag sinabi bang Visayas, ang agad-agad maiisip ba ng mga tao ay Cebu. Kasi ako, oo, Cebu. Hindi Iloilo, hindi Bacolod. Cebu talaga, no? Iba talaga pag sinabing Visayas, Cebu talaga yung naiisip ko. Not until nung ako nakapunta ng Iloilo. So yun, Cebu and Iloilo is ano sila, magkaibang timplada ng ganda ng lugar ho nila, tsaka yung estilo, no, ng kailang panggobyerno, ng kailang local government. So different mixture, no. Basta ibang timplada, gano'n na lang yun, no. Ibang timplada ang Cebu and Iloilo, pero pareha silang maimpluwensya, kilala. At yun lang, bali sa Mindanao, so Davao City ang pinaka agad-agad maisip ng mga tao. So Davao City meets where the bad and good people meets, parang ganun. So ano ba ibig sabihin nun? So ano siya, marami kasi mga tao sa Mindanao, mga masasamang tao, no, coming from different regions of Mindanao. Pero the moment na sila pupunta ng Davao, dito sila maglalanding, dito sila pupunta, di ba? So talagang wala silang choice kundi dalawa lang naman, no. You have to obey the rules, mag-adapt ka sa kultura ng mga Davaoenyo na disiplinado, di ba? O ipagpatuloy mo yung kawalang hiyaan, yung kagarapalan, bit mo pa rin yung ano, o kumbaga ipagpatuloy mo pa rin yung kawalang disiplina na bilang isang residente ng lugar na pinanggalingan mo, di ba? So dito sa Davao, yun nga, bad meets good or good meets bad. Parang ganoon dito sa Davao. So ibig sabihin ho nun, meron ho talagang pinapangalaga ang kultura ang mga Davaoenyo, no. Meron ho kaming tinatawag dito na culture of peace and security and discipline all as well. So ibig sabihin kapag smoker ka, for example na lang yan, ikaw ay smoker and taga Soksargen ka man, taga Caraga region, taga northern region of Mindanao, northern part region of Mindanao, or kung taga saan ka man sa Mindanao, basta the moment na ikaw ay mapupunta dito sa Davao City, you have to obey the rules, you have to toe the line, kasi dito ang implementation talaga ng batas, or ang mga batas talaga na ginagawa ng mga local government namin dito sa Davao, hindi lang ng mga Duterte, maging ng kanilang mga legislative members, no. Sino ba yun? Yung mga councilors, di ba tawag yung mga legislatives. So yung mga batas sa kanilang ginagawa ay hindi siya trip-trip lang na para lang may masabing may ginagawa silang batas, di ba, or pinapasa, kundi talaga yun talaga ay may pangil, meron talagang pinapatupad ho talaga siya, implemented, no, sinusunod ho talaga siya, pinapatupad, may pangil ang batas sa Davao. So ibig sabihin, dalawa lang, no, maparusahan ka, no, magkaroon ka ng fines, ma-reprimand, or ano pa man na maaring mga consequences na makukuha mo from disobeying the rules and regulations and strict policies dito sa Davao. So that's all for this video. Thank you for watching. So yan lang, bali pinakita ko lang sa inyo kung just in case ba na may mga hindi pa rin nakakaalam kung bakit nga ba. So maliban lang sa mga Duterte na napaka-strong ng kanilang political will and napaka-brilliant na mga legislative officers ho natin dito sa Davao, mga legislators, yan. May mga po tayo, mga kapulisan natin, napaka-active ho nila. So yan lang, bali ang Marikina, ang Makati ang pangalawa, pangatlo naman ang Iloilo City na safest city sa buong Pilipinas. So yan, gawa natin ng content yan kung bakit nga ba, no? So bakit nga ba paano naging pumapangalawa ang Makati City na safest city in the Philippines, despite na siya ay matatagpuan sa Kabisira or sa National Capital Region or NCR, kung saan napaka notorious, notable or napaka infamous ng lugar when it comes to crimes and mga unlawlessness, violence.
unlawlessness violence. Ano ba yun? Anyway, so that's all for this video. And syempre, ang Iloilo din gagawin din natin yan. Syempre, kahit pa ako nakapikit, no? Kahit wala akong papanoorin mga video, alam ko na kung bakit safe sa Iloilo City. I mean, ibig kong sabihin, paano ko masabing safe, di ba? Syempre, been there 3 times. So that's all for today's video. Thank you for watching and ingat and bye bye.